Hello po. Happy Lord's Day. Kaway-kaway. Yung kandidato. Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman po si... Corazon Bautista. Yan. Alam niyo ba kung sino ang lolo ng mga Bautista? Si Juan Bautista. Yan. Siya po yung may apelyido sa Biblia. At nagkataon, ang apelyido niya Bautista, kaya lahat ng Bautista na rumubuhay sa buong mundo, ang pinaka lolo ay si Juan Bautista. Okay? Tandaan niyo po yan. Tayo po ipapalawat sa pag-aaral ng Biblia, pero bago tayo papalawat, alam niyo po yung buhay natin dito. Sometimes masaya, sometimes malungkot. Umisa nakatawa ka, sasabihin ng tao, aba, mukhang may problema yan, may something. Kasi tumatawa ka. Iba-iba ang nakikita ng tao sa tao. Kasi po yung mata ng tao, sadyang malikot. Opo, kaya kumisan, yung mata natin, kung saan nakatingin yan. Kasi nga po, may mata nga tayo. Yan. Ang buhay natin dito, masalimot po, kaibigan. Tingnan ninyo ha. Manood kang TV, manood kang makinig ka na radyo, magbasa kang dyaryo sa social media. Bahala kayo kung anong inyong mapapasin sa balita. Minsan masama, minsan hindi naman, minsan medyo-medyo. Pero ang dala natin ngayon, yung mabuting balita na kusan sa Bible. Sabi nga, yung mabuting balita, kung sa Bible ang babatayan natin, ito yung dapat gawin ng tao. Halimbawa, sinabi nila, mahilig ka sa marites, kwento. Mas maganda yung kwento mo na lang yung nasa Biblia. Kasi po, tayo, sabi nga nung kausap ko, hindi ko masyadong alam ang Biblia. Pero kapag nakakagawa ka ng mabuti na babanggit mo ang Diyos, Biblia ka na, kaibigan. Hindi mo kailangan magbasa ng Biblia. Ikaw mismo, Biblia na. O, ganun lang po ang Biblia. Ngayon, bago tayo umabante ng umabante, tayo muna ilalapit sa Diyos. So, siyang papatnubay sa atin sa pag-aaral ng mabuting balita. Sa pagkakataon na ito, dito nga po tayo sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Ate Ason. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang isip at kaisipan, damdamin ng mga tao na manonood ng video ito, upang aming lubos na maunawaan ng iyong turo at aral. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kagaya ngayon, sa isang linggo ngayon, Happy Lord's Day nga po pala, sa susunod na linggo ay pagdiriwang nila yung pag-ibig. Kasi ang tawag nga nila dyan na Valentine. Alam niyo po ba yung Valentine? Yun ay inangon nila sa isang pare na nung panahon na yon ni digmaan ay sa aking kaalaman, ipinagbabawal ang magpakasal o magkasal. Nagkataon po, meron nagpakasal. At ang pari nga po nagkasal ay si Father Valentine. Kaya yun ang kasaysayan. So kaya tinawag nila yung February 14, Valentine's Day. O Araw ng Puso. Ngayon ang Diyos po nakatingin sa puso. Walang ibang tinitignan ng Diyos kundi yung puso ng tao. Hindi niya titignan yung muka. Hindi. Kaya kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun ang nalalaman ng Diyos. Yun ang binabasa niya. Parang ganito. Kung yung lumalabas sa bunganga mo, hindi magandang mga salita, ibig sabihin, laman ng puso mo, basura. Kasi yun ang lumalabas sa bibig mo. Sinabi ni Jesus yan.
po. Yan. Araw ng puso. Yung pagmamahal, maraming iba't ibang uri ang pagmamahal. Pag nakita mo yung babae, kaya mo siya minahal, meron ka nakitang something sa kanya. Kahit hindi siya maganda, o ano man, kaya mo siya minahal kasi nga may something ka nakita. Kaya magtataka ka po sa mga napapanood sa TV, may nagibigan, sabi ng iba, ay, malayo, hindi bagay. Yun nga po, meron ka nakitang something. Pero yung iba, minamahal niya kasi alam niya, may pera. Dito hindi ako magugutom kahit hindi siya maganda. Pwede na. Pero ang Diyos ang sabi niya, ano man ang itsura mo, mahal kita. Yan ang maganda. Yung tularan natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay? Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Dito sa 1:3-16, yung tinatawag nilang ang puso ng Biblia, kung tawagin nila. Ayon sa mga scholar. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Wala nakalagay na ibang nakalong salita dyan. Mahal ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, pangit man, mabuti o ano man ang itsura mo, pinatutunayan lamang ng Biblia na mahal ka niya. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang kulay mo, ano ka man nationality. Ang sinasabi ng Biblia, mahal tayo ng Diyos. Ngayon, tuloy natin. Kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Yan. Tayo pa ang binigyan ng regalo. Ang regalo, yung kaisa-isang anak, si Jesus. Kasi one and only lamang yun. Walang kahalo yun. Walang kadobol. Walang drone. Wala. Para saan? Yan tanong dito. Para saan? Bakit niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak? Para saan ito? Tuloy natin. Ang sabi ni Juan ay upang sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak sa impyerno. Isipin nyo, may impyerno pala. Pero, pag sumampalataya ka kay Jesus, ang sabi niya, hindi ka mapapahamak sa impyerno. Ibig sabihin na sasampalataya ka. Yun ang layunin pala. Bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo kung saan nandito yung mga tao, tayo yun. Sa katawan. Sunod, anong nakalagay pa? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang isang tao, ang gusto ng Diyos, isa lang. Sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak. One and only child. Kasi meron maraming mga reliyon nagsasabi, ako yung Kristo. Ngayon, dito sa bansa natin, sa Pilipinas, hindi naman nagpahuli ang Pilipinas. Meron sumausaw. Sino yung sumausaw? Si Apollo Cariong Kibuloy. Na Tagaliti yung pinagmulan at nag-migrate sila sa Davao at doon nagtayo ng pamilya. Alam nyo ba yun? Si Kingdom. Si nakakulong sa Pasig. Sa ibang bansa, marami nagsabi, sila ang Kristo eh. Kaya hindi po nagpahuli ang Pilipinas, pero di lumitaw. Yan nga po si Apollo Kibuloy na may kasong rape at nakakulong ngayon sa Pasig. So sabi ng kasulatan, kaya ibinigay yan ang magiging dahan mo papuntang langit once na sumampalataya ka sa Kanya. Tignan natin. Dito sa 1:14-6, ito sabi ng mismo ng ating Panginoong Yesus. Sumagot si Jesus, ako ang dahan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Oh. Siya pala yung dahan papuntang langit. Sino? Yung kaisa isang anak ng Diyos. Si Jesus. Yung totoong Jesus ay yung nasa langit ha. Kaya baka meron kayong nakitang may kapangalan, may pangalan na Jesus, baka akala nyo siya na. Yung totoong Jesus, kapag sumampalataya ka, yun ang magdadala sa iyo, kaibigan, sa kaharian ng langit. Yun ang magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. O, sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya kay Jesus. Ngayon, mismong si Jesus, tignan natin ang kanya salita. Nang sila po ay nagkakausap ni Apostol Pablo. Hindi pa po Apostol si Pablo ha. Ito yung conversion ni Pablo. Tingnan nyo po ang sinabi ni Jesus kay Pablo. Dito po sa 26 ng Gawa. Babasahin ko ha. Sa 12. Yan layon. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. Kasi ng katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa sa kaysa araw. Kita nyo, yung liwanag nakita niya, nagmula sa langit. Oh, sabi ni Pablo, 14, kaming lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mo sinisipa ang matulis na bagay. Marami sila. Nakita nila yung napakaliwanag na liwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yun lang ang araw, hindi mo pwede tingnan, masakit sa mata eh. Kailangan gagamit ka muna yung makakapal na salamin di kulay para makita mo yung liwanag. Eh yung nakita nila, mas maliwanag pa. Kaya ang resulta, natumba. Silang lahat, sabi ni Pablo, natumba kami. Tapos sa sumunod, sa 15, at tinanong ko siya, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na yung inuusig nyo. Sa eksena niyan, natumba, may kasama si Pablo. Pero nung nagsasalita na si Jesus mula sa langit, si Pablo lang ang nakakarinig, walang iba. Bagamat natumba sila, may kasama eh. Si Pablo lamang ang nakakarinig sa salita ni Jesus mula sa langit. Anong sabi niya? Ako si Jesus. Yan, maliwanag. Hindi niya sinabing ako si Kibuloy. Walang ganyan. Sa 16, sabi ni Jesus, tumayo ka, Pablo. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Yung pag-apostol niya. At magpatuto sa mga nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Magpapatutuho ka, sabi niya. Ibig sabihin, ipatutuho mo ko kasi nakita mo ko. Walang ibang ipapatutuho si Pablo kundi yung nakita. Sino yung nakita? Si Jesus. Siya dapat ipatutuho. Kagaya ni Juan. Dito, tingnan natin si Juan. Sa unang Juan, babasahin ko po. Ito yung pagtatapat ni Juan. Unang Juan, 1:1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya ng salitang nagbibigay buhay. Sa iyaming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. Yan. 2.
Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin siya namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Press, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pag-iipag-isa sama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Sino yung nakita ni Juan? Si Jesus. Nahawakan? Oo. Nakasama? Oo. Lahat. Nakita nila, narinig. So, yung ang nakita nila, narinig, yan din ang pinapatutuo ni Juan. At ganon din si Jesus. Ang sabi niya kay Pablo, Pablo, magpapatutuo ka tungkol sa nakita mo. Eh, sino bang nakita? Eh, di si Jesus. Opo. Sunod. Ang sabi kay Pablo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hindi na kung saan kita isusugo. Yan. Si Pablo, ginawang apostol ni Jesus. Itong eksenang ito, hindi pa apostol si Jesus. Siya ay mangusig ng mga mananampalataya kay Jesus. May dala po siyang sulat, katibayan, na inutusan siya ng pinakapunong pare upang hanapin ang mga mananampalataya kay Jesus na ulihin, ipakulong at ipapatay. So, ito yung pagtatalaga sa kanya. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kaya pala tayo inuutos sa sumampalataya kay Jesus. Kasi nga po, meron tayong kasalanan. At yung kasalanan na yon, wala tayong kayang gawin upang mapatawad tayo ng Diyos. Wala. So ano lang ang kailangan? Ang sabi ni Juan, kaya binigay si Jesus upang ano? Sampalatayanan. Sabi ni Jesus, kapag sumampalataya ka sa akin, patatawarin ko ang iyong mga kasalanan. Lahat naman po tayo nagkasala eh. Kaya mahal tayo ng Diyos kahit na makasalanan tayo. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Ngayon, kaya pinadala. Ibig sabihin, may impyerno. Pag hindi natin sinampalatayan na pinadala ng Diyos na si Jesus, lahat tayo pupunta tayo sa impyerno. Pero pag sumampalataya tayo sa kanyang anak, hindi ka pupunta sa impyerno, kundi ang sabi ni Jesus, ako ang katotohanan, hindi ka makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Siya pala ang parahan, ang dahan papuntang langit. So ano dapat natin gawin, kaibigan? Sampalatayanan natin ang kaisisang anak ng Panginoon Diyos. Ang problema, may mga tao sinasampalatayan yung mga peke. Ikaw, kikibuloy. Di ba kayo maniwala? Ang dami naniwala kay Kibuloy. Lahat yun naniniwala kay Kibuloy. Pero sino si Kibuloy? Peking Kristo. Ba't kung sinabing Kristo, sabi niya ba lahat ng kaluluwa ng tao akin. Hindi ka makakapunta sa kingdom of God kung hindi ka dadaan sa akin. Kita niyo po? Yung papel ni Jesus, ninakaw niya. Ikinapit niya sa kanyang sarili. Kaya yan ang ginagawa ni Kibuloy nung araw. Wala, siyempre, hindi na magpapayag ang Diyos. Sipin mo, magpapakilalang yes pagkatapos ng inaasawa yung kanyang miyembro.
Hindi papayag ang Diyos dyan. Ginagamit mo ang pangalan ng kanyang anak, pero sa kawalang yahan. Kaya yun, anong nangyari? Nahuli. Kaya ngayon, nakakulong. Oh, maraming kaso. At hindi lang yon, hanggang sa Amerika, pang-internasyonal, ang kanyang krimen. So, tayong mga tao, binigyan tayong pagkakataon ng Diyos na makarating sa langit, kaibigan. Bagamat hindi po tayo karapat dapat sa langit, tanda nyo. Kasi nga po, lahat tayo nagkasala. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay si Jesus upang siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaibigan, sa buhay natin ito, sabi ko nga kanina, manood ka ng TV, makinig ka radyo, magbasa ka dyaryo sa social media. Iba-ibang balita ano mo. Ang pinakamagandang balita, yung salita ng Diyos. Yung mayroon pala tayong manunubos ng pangalan ni Jesus. Kaya isuko niyo na po ang buhay niyo kay Jesus. Sapagkat kung inananasan yung makarating sa langit, ito po yung paraan ng Diyos. Tanggapin ang kanyang anak at sundin natin ang kanyang anak na si Jesus. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan ay binagagi mo sa amin na yung katotohanan na meron pong umako ng aming mga kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sana kayo pong mga nakikinig ng Biblia, ng video ito. Itong gamit natin, poeme yan, ang Biblia ng mga pastor. Sana po meron kayong natutunan. Pwede niyo po ako sundan kung may Biblia kayo sa bahay, sundan niyo ako. Kahit anong Biblia yan, wala naman po problema sa akin. Kahit anong salin pa yan, hindi ako nagreklamo sa mga Biblia. Sige po, hanggang dito na lamang. Yung kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, siya naman si Corazon Bautista. yan, dito po tayo sa barangay 103, Zone 81, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye. Yan.